pare. Ang masakit pa sa loob mismo ng simbahan. Dear Ate Vine, isa ako sa iyong masusugid na manunood at may napanood ako na may pagkaparehas ng nangyari sa akin. Gusto ko rin ibahagi ang aking karanasan sa isang pare. Alam ko ang mga pare ay simbolo ng salita ng Diyos dahil sila ang pinili upang ibahagi ang mga salita ng Diyos. Pasintabi na lang po sa lahat po ng may mataas na respeto sa mga pare. Ito ay base lamang sa aking naranasan at hinilihin ko noong mahabang panahon. Ako ay nagmula sa probinsya ng Osamis Oriental sa isang ampunan doon. At inampon naman ako ng nakilala kong mga magulang ngayon. Inampon nila ako 4 years old pa lang ako, habang yumalaki ako ay hindi naman nalihim sa akin ang pagkatao ko. Noong ako ay 8 taong gulang, palagi akong sinasama ng nanay ko sa simbahan para magsimba, ang tatay ko naman ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya lagi na lang kami ni nanay ang magkasama, malimit din si nanay tumulong sa mga gawain ng simbahan at tumutulong na rin ako. Hanggang sa isang araw, nagpalit na ng pare, si Father Matthew na ang pumalit at nasa 30s pa lang ito at pinakabatang pare dito sa amin, mabait si Father at lagi niyang napapansin ang mga mabubuting gawain ko. Tuwing nagmabolunteer si nanay ay iniiwan niya ako sa simbahan. Minsan sa isang linggo 3 beses yan. At palagi akong nakasama kay Father. Isang beses sinaya ako ni Father sa room niya, dahil bata pa ako, sige lang ako ng sige, tinanong pa niya ako kung naligo ba daw ako, sabi ko naman opo Father. Sabay wika niya, paamoy nga kung totoong naligo ka. Inaamoy niya ako, at pati ang talaba ko inamoy din niya. Ako naman nakangiti lang. Tapos maya-maya pakinalong niya ako, at iniupo sa kanya, binigyan niya ako ng donut, habang kumakain ako. Hanggang sa pinasok niya, at nasaktan ako, at umiyak, sabi niya sorry, hindi daw niya sinasadya. Makailang araw na naman yon. Kasama na naman ako ni Father sa likod naman ng simbahan at doon may mga regalo siya sa akin at ang daming chocolates habang kinakain ko mga chocolates ko. Sabi niya wag ko raw sasabihin kahit kanino, promise niya sa akin, lagi niya akong bibigyan ng mga pagkain at regalo. Pinaniwala niya ako na walang masama sa ginagawa niya dahil sugo daw siya ng Diyos. At puro kabutihan lang daw ng pwede niyang gawin. Noong ako ay 10 taong gulang, ako sa ginagawa niya sa akin. Lalo na nung time na kaya gustong-gusto niya na akin. Isang araw tinanong ko si nanay kung mabait ba talaga si Father. Sabi ni nanay, mabait daw at lahat daw ng ipapagawa ni Father sa akin gawin ko raw, magpakabait daw ako pag iniiwan niya ako sa simbahan, wag daw magiging matigas ang ulo ko. Kaya pag iniiwan ako kay Father, sinusunod ko ang bilin ni nanay. Kaya kung ano ipagawa niya sa akin ay sinusunod ko. Hindi ko alam na pangalan. Kaya laking tuwa ko noong napalipat si Father sa ibang lugar. At isang matandang pare naman ang nasa amin. Kaya kahit iwan ako ni nanay ay hindi na ako nag-aalala pa. Noong ako ay nag-15 anyos na, nagbalik si Father Matthew. Isa na akong dalagita, kaya hindi na ako iniiwan sa simbahan. Ngunit ako ay naging isang mga awit ng aming simbahan. Kaya palagi pa rin ako doon. Isang araw kaarawan ng nanay ko. At ng mga 6:00 na ng hapon, sinabi ni nanay na dalhan ko si Father ng handa niya. Binalot na iyon ni nanay at dinala ko naman. Noong nasa simbahan na ako, at si Father lang ang tao, dahil araw iyon ng Martes. Sabi ni Father sa akin, dalagita ka na, hubog na katawan mo, at napakaganda mo. At sabi ko salamat po. Wika niya ulit, naaalala mo pa ba ang ginagawa natin dati? Pwede na natin ipagpatuloy ngayon, tamang-tama walang tao. Sabay sabi ko, dalaga na po ako Father, alam ko na ang tama at mali, kaya hindi pwede yung gusto nyo. Sabay sa aking damit at galit na wika niya. Ano daw ang ipinagmamalaki ko? Isa lang akong ampon. Ipinamigay ng magulang dahil wala daw akong kwentang tao. Habang sinasabi niya iyon, ay umiiyak ako at mabilis niya akong dahil sa kahinaan ko. Iyon. At pag sinabi niya muli, nang paulit-ulit, na wala akong kwentang at wag na wag daw akong magsusumbong dahil wala daw maniniwala sa akin dahil nga sa wala akong halaga. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko iyon at nagkaroon ng galit ang puso ko.
Simula noon ayoko nang pumasok ng simbahan, ayoko na manalangin. Tinanong ako ng nanay ko ano ang nangyari sa akin. Pero wala siyang nakuhang sagot sa akin. Tinatanong ko kung kilala ba ang totoong nanay ko. Hindi daw niya kilala, wag ko na raw alamin pa, dahil minahal naman daw niya ako na totoong anak. Isang araw, wala si nanay umalis. Ako lang ang tao sa bahay. At kakaligo ko lang, may taong kumakatok, at pagbukas ko. Si Father, nagulat ako at kinakabahan. Sabi niya, kung andito daw si nanay, sabi ko umalis po. Sabay pasok na niya, at isinara niya ang pinto. At sabi niya na hindi niya ako makalimutan, kahit sa panaginip ako ang nakikita niya. Aalis na daw siya sa pagkapare dahil mahal na daw niya ako. At nagpupumiglas ako, pero hindi ko kinaya si Father, kaya Kaya simula noon napapansin ng nanay ko na nag-iiba na ako, pati pag-uugali ko, at lagi na rin akong nagsasalitang mag-isa, kinakausap ang sarili. Hanggang sa unti-unting nawawala na ako sa tamang kaisipan. At napansin niyo ng nanay ko. Ipinagamot niya ako hanggang tuluyan na akong gumaling. At nakayanan ko na naharapin ang sarili ko. Nalaman ko na lang na pumanaw na si Father sa isang aksidente. Dahil wala na siya, itinago ko na lang sa pinakailalim ng puso ko ang masakit na pangyayari sa buhay ko. Nagmamahal, Minerva.